Una, ang Diyos ay kahit saan. No? Tatlong bagay doon. Omniscience, omnipresence, wala kang pagkukublihan. Omnipotent, makapangyarihan. No? Tatlong bagay doon. Kaya makikita nyo 1 to 12 lang, pero napakahalaga. No po? Yung kalagayan ng Diyos. No? Pag pinasimulan nyo sa verse 1 hanggang verse 12, makikita nyo yung tatlo na katangian ng Diyos na wala kang pagkukublihan. No po? kaya ang sabi ni ito, namatay na. Soriano, kung sa CR ka ba, nandun din ang Diyos. Ano po? Walang kubli na lugar. Okay? Yung ating tema, ang maling paraan ng paghahanap ng kaligayahan. No? Filipos chapter 3, verse 7 to 8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinalalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. No? Makamtan ko lamang si Kristo. Na po? Tayo po ay manalangin. Amang banal, marami pong salamat muli. Narito na po kami sa yugto na kung saan pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na samahan mo po kami, Ama. At bigay ang kaunawaan sa panguna ng banal na Espiritu. Bless mo po kami lahat habang pinagsasaluhan, O Diyos, ang mga katotohanan pang ito sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Naalala ko nung araw, nasa isang sikat po ako na textile printing. Nako? Trabaho ko ron, maghapon lang, nakayuko. Ilaw yan, ilaw dito. Ganyan, drawing lang ng drawing. Hanggang gabi, kung kinakailangan maglamay ka. Kaya ako minsan, kahit na may tao ka ng kaharap dyan, pag ganyan mo, para na lang siyang usok. Ang siste doon, stay in. Palibasa ay malayo kami sa mga sakayan ng mga sasakyan. So, stay in kami. No? Ang uwi ko lang Sabado na ng gabi, no? Minsan alas 6 pasado, alas 7, tapos didiretso na ako sa church na magtuturo na ako ng choir. Halos sabi ko, hindi ito yung buhay ko, hindi na ako nakaka-attend maging ng prayer meeting, no? Wala na, Sabado na lang. Papasok na ako ng Lunes, hanggang doon, stay na ako. Tapos uwi ako ng Sabado. Ganon. Ngayon, Sabado ko na lang, nakikita yung pamilya ko. Isang araw lang, tapos balik na naman ako. Nag-resign ako. Ilang taon na ako ron. Tapos nag-resign ako, apply ako sa isang, export and import, no? Kumpanya. Pero ang problema, hindi pala ako pwedeng dumirekta na pumasok sa kanilang kumpanya. No? Dahil meron silang agreement ng union na ang tatanggapin lang yung mga na-retrench na mga dating mga dating mga membro ng union. Yun, yung mga natanggal. Kung magkakaroon man sila ng mga pagdagdag, doon din kukunin. Kaya medyo nahirapan kung paano ako ipasok. Ngayon, nung tanungin ng may-ari, Christian po siya.
Siya lang ang tanging Christian sa buong pamilya, yung ama, pinaka-ama. Na po? Yung kanyang mga anak, wild yan. Yung kanyang mga anak ay bahagi na kung saan merong may-ari ng kung ano-anong mga kumpanya rin. Katulad ng White Rock Beach sa Zambales. Pag-aari yun ng kung saan panahon na siyang general manager yung time na mag-apply po ako. Now, nung malaman niyang taga-Palawan ako, ang sabi niya, taga-Palawan ka pala. Kaya ganyan. Pues, sa Palawan ka magsisimula. Sabi niya ganyan. Sabi ko, Panginoon, ano ba to? Iniiwasan ko yung Sanlinggo na hindi ko nakakasama yung aking pamilya. Pagkatapos ngayon, ito, ididestino ako sa malayo. Ano mo? So, idinestino ako sa bandang south ng Palawan. Yan, yan. Kaya naikot ko po lahat yan. Yung mga Bakwit na yan, yung San Vicente, yung Ikadong Banwa, narating ko po yan. Lahat-lahat naikot ko po yan. Kaya lang, sabi ko, ang hirap ng starting ko. Sumakay ako sa batil para akong si Hunas eh. Sumakay ako ng batil na ako lang ang karga. See? Ako lang pasahero. Charter ng kumpanya. Punong-puno yan ang mga kargamento. Dadalhin ko doon sa lugar na pupuntahan ko. Doon pa lang, siniklot-siklot na ako ng alon eh. Nasira yung makina. See? Ibinalik sa Puerto Galera. Nag-stay ako dyan ng 18 days. Sabi ko, Panginoon, hindi mo talaga kalooban. No? Now, pagdating ko sa lugar ko doon, may umbuyan na pala doon. No? Yung may-ari mismo. May umbuyan. Mayroong malaking sasakyan, pero nakabara na lang. Malaking sasakyan. No? Pagkatapos, yun ang pangunahin ko. Pipinturan ko yung mga pambots. 24 pieces yan. Pagkarami-rami. Sabi ko, abutin ako rito ng ilang Pagkatapos lalagyan ko ng letra, Oceanic, Lorenzana. Sabi ko, grabe. Kabila, lalagyan mo yan. So, pagkatapos, pag sa gabi, wala akong ilaw doon. Yung ilaw ko lang, yan? Dituwad-tuwad, palara. Pagkatapos, used oil. Ganun lang. Mag-isa lang ako sa isang isla. Imagine. White sand, napakaganda talaga. No? Tapos may ilog na kapagitan sa amin, yung kabila, bundok din. Tapos nandun yung laging concession. Ang may-ari daw si Alvarez. Hindi ko pa kilala si Alvarez. Hindi ko pa siya kilala. Nakikita ko lang yung mga truck na magdamag, baba na umiilaw, tapos kinakarga sa barko sa laot. Mga laging. Diba? Now, dumating ang punto na naikot ko na yan hanggang pagdating ko sa Liminangkong bago ako didiretso ng Coron. First time ko yan na nabalik ito, Coron. No? Dating ko na Liminangkong, dumating ngayon ang operation manager, engineer siya ng kumpanya rin. Doon lang kami nakita. Kasi didistribute yung lahat ng mga pambots, isa na ron yung aking service na palakbay-lakbay. Didistribute sa mga nangangawil ng pusit. Mga panahon na siguro yun ng Abril. Yan. Pagdating doon, may edad na siya sa kesa sa akin. Doon lang kami nagkasama. Pero isang kumpanya kami. Then ang sabi niya, tayo, sabi niya, to for the road. First time ko narinig yan eh. To for the road tayo. Sabi niya, kahit 2 buti lang tayo. Sabi niya ganyan. Dinadala niya ako, sabi niya, doon marami ron. Sabi niya, makakakwento lang tayo, palipas oras lang. Maraming babae doon, pakwento lang. Sabi niya ganyan, lang tayo, sabi niya, palipas oras. Nalaman ko, ito pala inom kami. Beer lang naman eh. Then, sabi ko sa kanya, engineer, hindi po ako umiinom eh. Pagkatapos sabi niya, baka mamaya, pag-uwi natin, pasanin mo na ako. Sabi ko sa kanya ganyan. Hindi niya ako napilit. Pagkatapos noon, sumunod, magbilyar na lang tayo. Palipas oras. Kasi malungkot malungkot talaga sa Liminangkong. Palipas oras. Sabi niya, natawa ako sa kanya, alam mo, engineer, hindi pa ako nakahipo ng pantusok na yun. Sabi ko sa kanya, hindi pa ako nakahipo. Sabi ko ganyan,
Pag ganyan bagong mukha tayo sa lugar, tiyak yan, tambak ang tao dyan na manonood sa atin. Akala kong dayo tayo na mahusay. Ayun ganyan, baka hindi ko tamaan yung bula sa kasusundot. Natapos yan, sabi niya. Alam mo, walang kwenta sa isang tao na nabubuhay sa labas ng mundo. Walang kwenta sa isang tao. Yan, hindi yan naalis sa isip ko. Walang kwenta sa isang tao na nabubuhay sa labas ng mundo. So ito po ang palagay ng isang taong nabubuhay sa mga bagay na nasa sanglibutan. Lalo na yung mga walang Diyos. Na po? Ika nga, di ba? Enjoy mo lang. Enjoy ka lang. Minsan ka lang mabuhay, samantalahin mo. Minsan ka lang mabuhay. Di ba? Kausap ko kagabi, ka-text, yung aking pamangkin sa Australia. No? Tapos napapunta kami ron, sabi niya, Uncle, dito marami akong kaibigan, sabi niya ganyan na mga grupo ng born again. Hinikayat nila akong sumama sa grupo nila. Sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, Susi, yung born again, hindi yan grupo. Hindi yan isang samahan. Hindi yan isang organisasyon. Ang born again na tinatawag, yung mayroong kang karanasang ipinanganak na muli, sabi ko, sa Espiritu. Nagkaroon ka na relasyon sa Panginoon, pinanganak ka sa Espiritu. Eh, sabi niya, nagtatanggi pa raw siya dahil kanyang trabaho, marami siyang trabaho, marami siyang ginagawa. Sabi niya, saka na. Sabi ko, yung kataga mo na yan, kataga yan ng marami. Saka na lang, saka na. Ganon. So, sa kanila po, boring ang buhay ng isang Kristiyano. Boring ang magsimba pagkalinggo. Di ba? Boring ang mag-attend ng prayer meeting. Boring ang Sunday school. Boring ang Bible study. Boring ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa Diyos. Kaya karamihan sa kanila, pagdalo sa mga ganito, kalukuhan eh. Kalukuhan lang eh, pag-aaksaya lang ng panahon. Sa kanila ang kahulugan ng buhay ay yung pagkakaroon ng tinatawag na kalayaang ipamuhay ang mga bagay na nasa sanglibutan, na mayroong kalayaan. Yan. Diyan sa kanila. Mayroong kasaganaan, lahat. Andyan yan. Nakikita po nila ang buhay ng isang Kristiyano na sa kanilang pakiwari, pagpasok sa pagpapakamatay. Walang drugs, di ba? Walang sigarilyo, walang sugal, walang alak, di ba? Walang beer house, walang sex sa labas ng matrimonyo. Lanta na buhay. Kaya sabi ng Matthew chapter 16 verse 24, itakwil mo ang iyong sarili. Di ba? Pasanin ang iyong cross, yung pagpapakasakit. Nandyan po. Nakita po natin yung parabola. The parables of the prodigal son. Na po? Ang halibugang anak sa Luke chapter 15 verse 11 to 32. Talaga huwag man sundan. Mahaba yan. Diyan lang yung kwento niya. Sa kabila ng kanyang katayuan sa buhay, kumpleto siya sa lahat ng bagay. Sa loob ng kanyang sambahayan, maraming alila na nagsasagawa. Ano mang bagay. Maring ito, pagka sumuot ng kanyang damit, nakaganyan na lang, may tagasuot pa sa likod eh. See? Andun lahat. Kasaganaan.
Pero makita po natin, nagmiti po siya ng bagay. Kinuha niya yung kanyang karapatan, na sa bahagi pong ito, makikita po natin, namuhay sa sariling kaparanan, na walang sino mang manghimasok o dapat makialam sa kanyang buhay, sa anumang kanyang bagay na kanyang gagawin. Ang sabi riyan, namuhay siya sa sanglibutan na pawalang pawaldas. Ang sabi diyan, nagpasasa sa lahat ng bagay na buhay na nasa sanglibutan. Namili ng mga burloloy sa katawan, maaaring namili ng lahat ng mga bahagi ng kasangkapan na magaganda na po sa kanyang sarili. Diyan po yan. Gabi-gabi, laman ng iba't ibang mga beer house o ano mga bagay. Ang sabi diyan, sky is the limit. Yan ang mga Katagano, mga talagang sky is the limit. Maaaring gabi-gabi, natutulog siya sa tinatawag na mga 5-star hotel na iba-ibang babae ang kasiping. Pag binasa nyo ang Biblia, makikita nyo, pasasa siya sa puro babae. Luke chapter 15, verse 13. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at napunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Handun po sa lahat ng bisyo. Masaya po kasi ang buhay na nasa sanglibutan. Ano po ba? Kaya minsan, pero ang dulo po nito, sa ikaduduhagi, kakapahamak, ikasisira. Lalo na kapag isang anak ng Diyos ang napariwara. Sa maikling panahon ng kasiyahan, nagwakas po yung kanyang buhay sa isang kasakitan. Yan sinasabi dyan ng ating Pagpakalayo-layo po yung batang ito sa kanyang tahanan, sa piling ng kanyang mga magulang, bagamat ang tunay na kagalakan at kasapatan naroon lamang sa loob ng kanyang sambahayan. Andun ang tunay na kaligayahan sa bahagi sa piling ng kanyang ama. Ang sabi roon, Luke chapter 15, verse 22 to 23. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. See? Ito po yung panahon na magdesisyon siya bumalik. Suotan siya ng damit. Ano pong damit ito? Namili na siya ng magagandang damit, kasuotan Alam po niyo, nakikita ko po si Prince Matin. Kilala niyo, Prince Matin ng Bolkiah, Brunei. Kikita mo siya, siya, pangkaraniwan, okay lang. Mahusay ang kanyang katawan, maging sa sports, lahat-lahat. Pero pag pinagdamit mo siya ng tinatawag na damit ng royal blood, nakikita mo kung anong kanyang pagkatao. See? Kakakasal lang nun. Siguro mga nakaraang mga ilang buwan. Prince Matin. Now, sabi ron, suotan siya, sabi ng kanyang ama, suotan siya ng singsing. See? Ano yung singsing na yan? Nabay nung ikasal kaming dalawa, pangalawang kasal po yan. Dito na rin, pang-5 taon. Kaya pang ilan na bang taon nakalipas? Golden. Tinignan namin yung mga singsing na isusuot namin sa bagay na yung kasal. Ang problema, yung may pangalan ako. May pangalan sa loob yan Singsing. Tinignan ko,
Yung malaking singsing, ang pangalan niya. Hindi sa akin. Yung maliit na para sa kanya, yun naman nakalagay na Vic. Sabi, ba't ganito ang ginawa nung nagumagawa ng singsing? Yung singsing ko, hindi ko may suot. Yung singsing niya, yun ang naisusuot ko. Yung ganyan. Pero isang bagay na makita natin, yung bahagi ng pagpapatunay. Na yung palang ibig sabihin, na yung singsing, nasuot ko na pangalan niya, ibig sabihin nun, mula noon, sa araw na yun, na kapag isinuot ko, yung pangalan at singsing, na palatandaan na bahagi nagkakaroon kami ng pag-iisa, ako na ang may-ari sa kanya. Taglay ko yung kanyang pangalan. Kukuhanin nyo? Ganon din siya. Taglay niya yung aking pangalan. So, ito isang bahagi na makita natin. Pasuotan siya ng singsing. Isang singsing na kung saan nagbibigay ng authority. See? Kaya kita niyo ang Papa ng Roma. Kahit saan pumunta yan, walang visa-visa yan. Sasakay na lang siya aeroplano. Anong gamit niya? Yung kanyang singsing. Pagbababa yan, carpeted. Okay? Prime Minister ka man, Pangulo ka man, o ano ka man. Pagsalubong mo dyan, hindi ka magbe-bless. Hali ka sa kanyang singsing. Yun ang kanyang authority. See? Yan ang ginagamit din ni Joseph nang bigyan siya ng as maging gobernador ng buong Egypt. Ang hindi lang binigay sa kanya yung trono. See? Binigay sa kanya para pantatak. Ginagamit niya na pantatak. Authority na kahit na nagpakawala ka doon sa labas, naghanap ka ng sarili mong kaligayahan, pero nandun pa rin. Pagdating mo sa bahay, nandun ang bahagi, royal blood ka pa rin, nandun pa rin ang tatak sa bahagi ng kapangyarihan na pinagkaloob sa'yo. Makita natin, nung bumalik siya, ang sabi ng kanyang ama, magkaroon tayo ng pista, feast. Magkaroon tayo ng magkatay ng ganito. Magkaroon tayo ng pagdiriwang. Lahat-lahat. See? Alam po niyo ito yung kalagayan po ng isang anak ng Diyos. No? Na nanumbalik sa Panginoon. Ito rin ang kalagayan ng isang makasalanan na nakakilala sa ating Panginoon Kristo. Sabi ng Biblia, nagagalak ang buong kalangitan. Nagdiriwang ang lahat sa isang kaluluwa na manunumbalik sa Panginoon. Okay? Now, the lost has been found. Kaya sa verse 33, anong sabi ng verse 33? Verse 33, palangga. Okay? Now, ang kasadyaan po rito ay pagdiriwang ng buong kalangitan sa isang kaluluwang nasumpungan ng daan panunumbalik sa Diyos. Ngayon, panahon po ngayon, ay mga kasadyaan. Di po ba? Paano ang kasadyaan ngayon? Ang pang-akit, marami pong mga pain-pain yan. Ang dami mga ano. Kaya pati yung mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, no, napapasama dyan sa mga kagalakan na yan. Kasama sa mga panuntunan, mga palatuntunan, lahat-lahat. Nandyan po yan. Kasi may bingwit. Kaya makikita nyo yung mga bahagi na ano, pinapainan yan. Pinapainan. Nung araw, alala ko si Mystica, sumasayo-sayo pa ron, blackjack, si hipon, see? Yan po. Yan ang mga kasadyaan ngayon. Naalala ko yung yumaong Mayor Enriquez, masyado kaming ano niyan, close kami niyan. Na nasa Central Fundamental pa po ako,
tuwing January pa lang, binibigyan ko na siya ng daily bread. Yung makakapal silang mag-asawa. Sinusustentuhan ko yan ng daily bread. Tapos, nung time na panahon ng, kaya may mga bagay na hinahandog dyan sa labas, katulad ng mga playground, binibigay niya yun sa akin. No? Ako. Hindi niya binibigay sa pare. Ganun siya, Now, nung panahon ng kapistahan, hinahanapan siya ng bahagi ng, ayuda. Anong tawag niya sa ibang yan? Ayuda. Hindi yung biyaya na pagkain. No? Yung support. Ganon. Hinahanapan siya. Then, ang sabi ni Mayor ng Yumao, sabi niya, sa inyo yan kapistahan yan. Relihiyon kasi yan Sabi niya, ito hindi naman programa ng pamahalaan yan. Sabi niya. Pero, andyan kami, umaayuda lang kami. Sumusuporta lang kami. Pero hindi kami pwedeng manguna kasi hindi sa amin yan. Sa inyo lahat yan. See? Yun ang niya, katuwiran niya. Ngayon makikita natin, sabi ko nga, wala pa yung mayor nating nakaupo ngayon. Wala pa yung mayor nating nakaupo natin ngayon. Nandiyan na yung tinatawag na kasadyaan. Nandiyan na, wala pa siya. Ngayon makikita ko yung kasadyaan na sa pangalanan niya. Parang programa na niya. Hindi ba nakikita? Nakita ko lang minsan sa isang sa Facebook na rin. Kita ko rin. Kasadyaan, Mayor Marjo, nakalagay ang pangalan niya. Ibig sabihin, pinuliti ka na. Pinuliti ka. Kakalungkot, sabi ko ganyan. Na yan, kabilang yan sa bahagi ng pagpapasimula. Nakakalungkot lang, sabi ko, maraming mga mananampalataya na ngayon nakikigalak, nakikisama sa ganitong gawain na ang itinataas. Hindi ang Diyos, ang idol. Okay? So marami po mga tao ngayon na patuloy na naghahanap ng kaligayahan at hindi tumitigil hanggat hindi natatagpuan. Makita nyo, isa na yung mga celebrities natin. No? Hindi nyo napapansin yung mga buhay niyan. Nasa kanila na lahat ang accomplishment. Nasa kanila lahat ang kasikatan. Malimit yan, makikita mo sa Facebook, ang pinakamayaman ng mga artista ito. Abay, ilan? 500 million, kung ano-ano, lahat-lahat sa kanila na. Pero makikita mo, wala pa rin silang kaligayahan. Pagdating sa bahagi ng mga relasyon, palit-palit lang sila. Yung partner ni makita mo, partner niya ngayon, sila na nagsasama, makita mo, makalipas lang ng ilang araw, wala na naman, iba na naman, gano'n na yan. Yun ang buhay nila. See? Nandun ang tinatawag na kaligayahan. Nako? Now, sa Psalms 119 verse 1, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Verse 1 lang, palangga. Verse 1 lang. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Nako? Yung kaligayahan po ay produkto ng buhay na mayroong kabanalan. Produkto po yan. Kaya nga po, marami po ang hindi nakakatagpo ng tunay na kaligayahan, lalo na mga hindi mananampalataya. Ano po? Ang konsepto ng sanglibutan sa kaligayahan ay ang pamumuhay sa karangyaan, kasaganaan, at nakadepende sa mga bagay na pangsanglibutan. Sa Psalms 119, mayroon pong orihinal na disenyo ang Diyos para sa atin sa kaligayahan upang mamantini po natin ang maging bahagi ng mga kaligayahan ito sa ating mga buhay. Yan po. Una,
Kung nais mo po maging banal at maging maligaya, lumakad po tayo sa panuntunan ng Diyos. Yan po. Psalms 119, verse 1 and 3. Yan na, tuloy natin yan. Ano yan? Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Yun po ang bahagi ng sekreto ng tunay na kaligayahan. Ano po? So kung nais po nating maging totoong maligaya at banal, mamuhay po tayo sa buhay na may kabanalan at ma-engage, ma-involve. Ano po? Sabi dito, sa buhay na tama at hindi sa buhay na may kapararakan. Ano po? Ang Biblia po ay tumutukoy na nararapat nating gawin sa mga bagay na dapat at sa mga bagay na hindi dapat. Diyan po yung rules and regulation na nararapat nating sundan. Ano po? Sa ikabubuti o sa ikasasama. Diyan po. Now, sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Hilig, yan po yung last. Ano po? Last. Pag sinabi mong last, general po yan. Marami yan. Ano po? Yan napapaloob. Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Okay? So, po rin po ang Panginoon.